Og karon niya ang mga maabtik natong tigbalita. May adlaw mga kaigsunan kong Subuanon. Ania na mga balita o kalihukan nga nabuhat sa atong mayor sa dakbayan sa Sugbo, Michael Lopez Rama. O karon sa atong mga headline. Financial status sa syudad gipresenta. Human sa pagkalunod sa MV St. Thomas D. Aquinas, dakbayan daling mitubag. Mayor Michael Rama diniuyon sa pagpausbaw sa real property tax. Solusyon sa pagbaha gituki. Batagang serbisyo gidala ngadto sa ganghaan sa mga Sugbuanon. 2.6 bilyones nga gahin gikinahanglan alang sa drainage master plan. A message of concern from Mayor Mike Rama, City Health Department, Task Force Cancer of Cebu City, and Public Information Office. Ano kibiyahan ko nimo? Gilantan siya. Wala siya kanamukhaon. Nalipog ng suka-suka. Nagpula-pula ang mga panit. Nagdugo ang iyang ilong. Ug namatay siya. Mapantay ang dengue makamatay. A message of concern from Mayor Mike Rama, City Health Department, and Public Information Office. Og karon sa mga balita. Mitabang gilayon ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo human sa pagkalunod sa MV St. Thomas Aquinas 1 ngadto sa kadagatan sa Talisay. Kini ang report. Daling mitabang ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga gipanguluhan ni Mayor Michael Lopez Rama. Pinaagi sa daling pagtukod sa multi-agency coordinating team human malunod ang MV St. Thomas Aquinas 1 sa to-go travel human kininabanggaan sa Sulpicio Express 7 sa Philippines Pan-Asia Carrier Corporation kun PSACC ni adtong Agosto 16, Biyernes sa gabi sa Luis Ledge sakop sa dakbayan sa Talisay. Gihimong command center ang Mayor's Conference Room aron sa pagmonitor sa emergency rescue operations ug sa uban pang mga panginahanglanon diha sa pagtabang sa mga biktima. Gitataw sa mayor nga bisan pa man og didto sa Talisay nahitabo ang insidente, apan ang mga biktima gidala sa mga nagkadaiyang hospitals dinhi sa dakbayan, lakip na ang mga patayng lawas gidala sa Cosmopolitan Funeral Homes nga aniya usab ning syudad ug ang buhatan sa to-go travel og PSACC nga aniya usab dinhi sa dakbayan. Gitigom usab sa mayor ang mga representante sa mga nagkadaiyang buhatan aron sa paghimo og insaktong lakang aron matubag ang mga mitum-aw nga problema ilabi na ang oil spill, paghatag og social ug medical nga tabang sa mga survivors, stress debriefing sa mga namatayan ug pag-atiman sa mga namatay ug uban pa. Gitahasan usab sa mayor si Vice Mayor Edgardo Labella sa paghimo og lakang kabahin sa oil spill, si Konsehal Dave Tumulak ug Konsehal Jerry Carillo diha sa Search and Emergency Rescue Operations, Konsehal Mary Ann de los Santos uban nilang Dr. Stella Igonia, hepe sa Cebu City Health Department ug Dr. Gloria Duterte, hepe sa Cebu City Medical Center, sa pag-atiman sa mga pasyente nga gidala sa mga nagkadaiyang hospitals ning syudad. Si Konsehal Hans Abella diha sa pag-atiman sa mga casualties ug mga kapulisan sa pagpatrolya ug pagbantay sa to-go terminal, mga hospitals, command centers, mga hotels kung asa kasamtangang gibutang ang mga survivors ug uban pa. Sa pagsuwat ning balita, padayon pa ang search and retrieval operations ug ang pagmonitor ug paghatag og kasulbaran sa mga panginahanglanon sa mga biktima. Anda mo baruguban kaninyo, Lovey Villanueva. Nahingangha ang konseho dihang mipadayag ang Department of Engineering and Public Works kun DEPW sa gikinahanglang pondo alang sa pagpatuman sa drainage master plan sa dakbayan. 2.6 bilyones pesos ang gikinahanglan ug kini ipatuman sud sa tulo ka tuig. Aniya ang detalye. Mukabat ngadto sa 2.6 bilyones pesos ang gikinahanglang gahin alang sa drainage master plan ang solusyon batok sa nagkasamot nga baha sa dakbayan sa Sugbo. Kini gitugan ni City Engineer Kenneth Enriquez, ang pangulo sa Department of Engineering and Public Works kon DEPW ngadto sa konseho subay sa usa ka public hearing bahin sa problema sa kanal aron kini himuong basehanan sa himuong programa lakip sa umaabot nga 2014 annual budget sa dakbayan. I would just like to give a brief presentation of
what are included in the drainage master plan. Overall recommendations are the construction of infiltration beds, mini dams, construction of new drainage trunks for areas where there are no drainage systems. Number 4 is the rehabilitation of existing drainage system. If it still works, then it has to be rehabilitated. And number 5 is the channel improvement, and this includes all our rivers. And yes, Mabolo is under the Mahiga River catchment, which has a catchment area of Cebu City and Mandaue. As to the dredging activities that we have done in Mahiga River, it is still partial because we have not done any widening of the river. Wherein if we would just want to look at the area of the catchment that distributes to the Mahiga River, it needs a wider width of the river. About 6.9. Yes. Si Konsehal Margarita Osmeña, chairman sa Budget and Finance Committee, may question sa kadako sa maong gahin nga gikinahanglan sa DEPW alang sa maong proyekto. 1 billion 2 will take care of the drainage. Am I correct? So, should you present a budget of 1.2 billion, what would that mean? Because that's a very big amount in the as far as the present budget is concerned for your department. My question is always, aside from the money given, what is the capacity of the department to be able to implement the programs as stated in the budget? Apan gibarugan ni Enriquez ang gikinahanglang kantidad ug mipasabot nga kini lakip na sa tulo ka tuig nga programa. Yes, but our department has not did not ask for the whole thing. We made a 3-year program for this. So for the next year's budget, you will not be asking for 2.6. No. So you will be doing it in steps. Yes. In all our drainage designs, outlet is very important. So this has been considered in our drainage designs and even in the drainage master plan. Even with the drainage trunks, the outlet and where the drainage system has been established. Sa pagkakaron, mipahigayon na ang DEPW og dredging nga mao ang paggubkob sa kasapaan sa Mahiga nga adunay gilawmon og 1 ka metros. Kini parte lamang sa partial nga kinatibuk ang drainage master plan aron maminusan ang pag-awas sa tubig sa sapa panahon sa kusog nga pagbunok sa ulan diha sa Mabolo. We just had our dredging near from the CPE bridge going up to Orot, then going down. So it is just dredging at least a minimum of 1 meter down. So far that's why I'm telling it is still partial. The full river rehabilitation would have to be, it has to be widened and with the adequate depth. So for now, as to the Mahiga River and as to the areas nearby, only a partial of the dredging that would have solved the problem has been done yet. Pasalig ni Enriquez nga adunay nakitang maayong kausaban sa kapasidad sa sapa, human kini gikubkuban sa DEPW. Apan dili pa kiniigo sanglit kinahanglan ang inadlaw-adlaw nga pagkubkob sa sapa. So we have increased relatively the capacity of the river. At that time it was okay. But as you have mentioned, siltation, not only siltation is very fast, sedimentation is very fast, but also the garbage pile-up is very fast. Dredging cannot be done only once. It has to be done regularly, especially almost all our riverbanks do not have riverbank protections. So, contributing to the erosion of the riverbanks, the government part, the garbage pile-ups, and the heavy sedimentation, we need to have a regular. And then we only have done it once. Gilangkuban ang drainage master plan og infiltration, paggama og mini dams og drainage trunks, rehabilitasyon sa kasapaan og channel improvements o ang pag-ayo sa kanal diin nalakip ang dredging o paggubkob aron mabalik sa orihinal nga gilawmon ang sapa.
Kinahanglan malakip sa annual budget sa dakbayan ang pondo sa Drainage Master Plan, sugyot ni Enriquez nga mahimong bahinon ang maong project ngadto sa phases aron sa matagi-tagi ang budget ni ini matag tuig. Naumol ang orihinal nga Drainage Master Plan ni adtong tuig 2005 sa Schema Consult Incorporated, usa ka pribadong consultancy firm ug ulahi kining gipresentar ngadto sa konseho ni adtong tuig 2007. Subay ni ini mipasar og mosyon si Konsehal Gerardo Carrillo nga imbitahon usab ang DEPW sa usa ka executive session alang sa dunga nga pagpasabot bahin sa Drainage Master Plan ug alang sab sa pagsusi kung kini mahaumpa sa modernong kahimtang sa dakbayan sa Sugbo. Anda mo baruguban kaninyo, Jasa Gunhuran. Dito kay na sa dakbayan ang Drainage Master Plan alang sa pagpangandam sa tinguan aron kini maarang sa modernong kahimtang sa syudad sa Sugbo ug alang sab sa preparasyon sa annual budget sunod tuig. Kini ang report. Gituki sa Konseho ug Departamento sa Engineering sa lokal nga pangagamhanan ang mga lakang batok sa baha sa dakbayan alang sa pagpangandam sa panahon sa tinguan. Girepresentar ni City Engineer Kenneth Enriquez, hepe sa Department of Engineering and Public Works kon DEPW, ang mga kalihukan sa departamento base sa Drainage Master Plan ngadto sa Konseho kinsa mipatawag usa ka public hearing alang sa pagtuki sa solusyon sa baha. Gipadayag ni Engineer Enriquez nga mipahigayon na og dredging o pagkubkub ang DEPW sa Mahiga Creek sa Barangay Mabolo aron maminusan ang labing pagbaha sa maong lugar. Apan matud pasab sa City Engineer nga gikinahanglan ang inadlaw nga pagkubkub sa sapa aron malikayan ang mga siltation o deposito sa mga balas, lapok ug basura ngadto sa kasapaan nga usa sa mga rason sa pag-awas niini. If we would just monitor the siltation is fast, sedimentation is fast. So actually, the dredging of all our rivers should not only be done once. It is to be a regular dredging activity. Gikinahanglan sab ang pagpalapad sa kasapaan nga nailhang kanunay bahaon sama sa sapa sa Tejero, Mabolo, Kasambagan, Guadalupe ug Carreta. Gawas sa rehabilitasyon sa kasapaan ug channel improvement, gisigurado sab sa DEPW nga adunay igong lutsanan ang tubig sa sapa aron malikayan ang pag-backflow kung kini mabara sa mga basura. Adunay 8 ka mga lutsanan o outlet sa mga sapa ning dakbayan, diin duha niini sirado na og di na mapuslan. Subay sa gihimong pagsusi sa City Engineering Department, nasayran nga natabuna na sa mga ilegal nga infrastruktura o kabalayan nga usa sa mga hinungdan sa pagkalangay sa pagkubkob o paglimpyo niini. Ang konseho miawhag sa DEPW nga himuong prioridad ang Mabolo nga usa ka water catchment ug diin himutang ang Mahiga Creek ug tutukan ang mga lutsanan sa mga sapa. Nihangyo usab ang konseho nga kununay magtinabangay ang matag ahensya nga ana ay kalabutan sa pag-implementar sa maong proyekto sama sa Department of Public Works and Highways kon DPWH, DEPW ug mga opisyales sa barangay. Anda mo baruguban kaninyo, Lovey Villanueva. Padayon gihapon gihatod ang mga batakang serbisyo ngadto sa katawhan pinagi sa City Hall at your doorstep. Ganin niadtong adlong Biyernes didto sa Barangay Pulang Bato, gatusan ka mga residente ang nakapahimulos niini. Aniya ang detalye. Kabahin sa misyon sa panggobyerno ni Cebu City Mayor Michael Lopez Rama maong pagdala sa batakang serbisyo ngadto sa ganghaan o kauwiling tugkaran sa mga Sugboanon. Agig patuman ni ini, gimanduan ni Mayor Rama ang frontline cluster services sa City Hall sa pagpahigayon og sinimana nga community outreach nga mas nailhang City Hall at your doorstep kon piyesta sa pagpangalagad. Diin matag adlong Biyernes dalhon ang mga serbisyo sa 22 ka mga departamento sa City Hall ngadto sa mga kabrangayan ni ining dakbayan. Niadtong Agosto 23, 2013 adlong Biyernes, ang City Hall at your doorstep gipahigayon didto sa Barangay Pulang Bato nga milungtad hangtod sa alas 2 sa hapon. Gisugdan kini og usa ka santos nga misa nga gipanguluhan ni Reverend Father Patricio Ornupia, pari gikan sa Archdiocese of Cebu. Gatusan ka mga lumulupyo sa 11 kasityo sa Barangay Pulang Bato ang nakabenepisyo sa libreng mga batakang pagpangalagad nga gidala sa maong outreach program. Ang maong programa naghatag og batakang panerbisyo sa katawhan sama sa libreng konsultasyon sa rehistro sa pagkatao, pagpakasal o pagkamatay, libreng medikal nga konsultasyon o pag-ibot sa ngipon, pagpanglimpyo sa mga kanal o drainage, pagpanaod o pagpangayo sa mga street lights, libreng rehistro, kapon o bakuna sa mga iro o iring, libreng laboratory services sama sa blood typing o blood sugar testing, libreng feeding sa mga kabataan, libreng pagpanghatag og mga seedlings og nagkadiyang mga tambal, og libreng seminar sa epekto sa paggamit og ginadiling droga, traffic rules, mga kalambuan sa dakbayan ug uban pa.
Mitabang usab ang Rotary Club International Mandaue East diha sa paghatag og libreng mga tambal uban ni Engineer Junicio Gualiza, ang hepe sa Cebu City Department of Public Services kon DPS, nga miyembro usab sa maong grupo. Ang kalampusan sa maong kalihukan gihingusgan ni Konsehal Roderick Roy Gualiza, kinsa mipasalamat usab sa tanang mga empleyado sa City Hall sa paghatag sa ilang kinasing-kasing nga pagpangalagan. Anda mo barog uban kaninyo, Jasa Gunhuran. Gibarugan sa kadagpuan sa City Hall, kauban ni Mayor Michael Rama ang financial status sa dakbayan alang sa kasayuran sa publiko ug gipakita nga walay angay ikabalaka bahin ini. Kini ang report. Gipatinaw sa mga opisyales sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang tinuuray nga financial status sa dakbayan taliwa sa mga minggawas nga serye nga report samantalaan kabahin sa mga pasangil sa Commission on Audit. Nasayran nga ang migawas nga mga taho bahin sa kahimtang sa pinansyal sa dakbayan pinasikad sa nakuhang Audit Observation Memorandum kun AOM nga usa ka konfidensyal nga butang o mga pasiunang obserbasyon lamang. Nalambigit sa maong kontrobersiya ang isyu kabahin sa 468 milyones nga unimplemented projects, 50 milyones nga wala marimit sa ahensya sa eksaktong oras, kapin 2 bilyones pesos nga overdraft, wala eksaktong inventaryo sa mga medisina sa Cebu City Medical Center, gastos nga training sa mga kawani, 63 milyones nga disallowance, ug uban pa. Mismo si City Mayor Michael Lopez Rama ang miatubang sa mga tigbalita inubanan sab sa mga lambigit nga mga hepe sa matag departamento sa ehekutibo aron sa pagpatinaw sa mga gastos sa City Hall sulod sa iyang unang termino. We have an internal audit, we have an external audit. Ano mag-ibaw ito, okay? Kami, kumain ng istorya o whoever responsible for malicious writing, I will refer it to my city attorney. This is due process for all of you. You have to remember, kami sa korporasyon na ay mga findings, ining findings na we only go, and we don't dare the full work. We don't say, wait, nagkawa. Kami, i-explain kami, wait, kawa. Ngayon mo na ninyo, nagkawa. Then you will come, but this should be involved. That's a criminal. That's why you have to be careful. Some people just use their power without being so sensitive that they have a responsibility. We are very transparent. The role is transparency. We have been very transparent to TOA. We already gave them the legal opinion. We gave them the basis of the legal opinion. There is nothing to hide. Assuming again for argument's sake that they are not convinced of our opinion, they can also challenge it before the appropriate forum. But for the time being, and given that the transcript of deliberations of Congress is very clear that allowances is allowed, then we have to abide by the rule of law. In fact, sa atong August gani, over 2 days ahead, pag-remit sa atong mga remittances in all government and national government agencies. So it's not true that we have delivered remittance to GSIS, to BIR, PhilHealth, and Pag-ibig. For GSIS alone, kung ma-delay mo ang remittance, kuha na siya kaya ang empleyado mismo ang suffer. First, it is the personal liability of the in-charge, ang penalty na impose sa GSIS, and also sa BIR. Second, the loan benefits of the employees will be suspended. So kami careful yun ni Ana. So, among yun ang kapasok na the 10th day of the month, makarimit na bibig sa mga dapat i-remit. Not increase our taxes because it will add burdens to our taxpayers. Because we believe that we can increase our revenues by intensifying our tax collection. And I would like also to inform everybody that it is not the duty of the Executive Department to update our tax revenue, but it is the duty of the Legislative Department to update our revenue. Kung yan nakay 100 obligation na ang payable 110 million, di ka kayo na overdraft because ang medyo na 20 milyones pa. So na ba kayo 80 milyones siya, libre na kwarta? Mga tayo 5 na. Well, tinuon, yung 100 million ay mga kasyudad, ang payable 150 million.
Ang maong higayon pinasikad sab gumikan sa migawas nga paid advertisement sa kanhi mayor sa Dakbayan nga si Tomas Osmeña ngadto sa usa ka publikasyon. Gihulagway ngadto sa maong propaganda ang pipila ka mga audit observations sa COA bahin sa nagkalain-laing mga transaksyon ug gasto sa Dakbayan ubos sa iyang pagdumala. Apan gihimakak sa mayor, city accountant, city public officer ug uban pa mga department heads ang maong mga pasangil ug gipaluyhan kini nila og insaktong mga transaksyon. Si kanhi konsehal Joey Daluz nga karon usa ka empleyado sa City Hall gitawag ang maong serye sa report nga malicious publication o usa ka pagpandaot lamang sa administrasyon ni Mayor Rama sanglit kay wala kini lig-ong basihan. They say now when we pass supplemental budget sponsored by the Committee Budget and Finance Chairman Marco Osmeña and a BOPK-dominated council, nagpasabot na rin nga sayop sila sa pag-approve sa supplemental budget because they are not questioning the approval of the supplemental budget. But you all know that the sponsor of the supplemental budget is the Chairman of the Budget and Finance, the wife of the publisher, and the approval came with 14 out of 18 that was because. So is Carlos Osmeña now saying that nasayop ang iyang grupo in approving the supplemental budget? There was a series of budget hearing, and it is the council who approves this supplemental budget. Taliwa sa mga kakulian, mipasalig ang mayor nga walay bahin ni 5 sentimo ang nakawat niya ug naabot ngadto sa iyang katungdanan pinaagi sa komisyon, mga SOP o illegal nga pamaagi. Anda mo paruguban kaninyo, Douglas Cabanya. Gipanalipdan sa mayor ang dakong epekto sa kalit nga pag-uspaw sa real property tax ngadto sa katawhan. Gani wa niya tuguti ang pag-implementar niini taliwa sa rekomendasyon sa City Assessor's Office. Aniya ang detalye. Dili uyon si Mayor Michael Rama sa gisugyot sa Cebu City Assessor's Office nga pasakaan ang tax rates alang sa mga real properties sunod tuig aron makapauswag sa revenue collection sa Dakbayan nga gikahadlukan nga dako ang mamahimong epekto ngadto sa mga Cebuanon. Tinuon gusto ni Mayor Rama nga ipatuman ang adjustment of taxes kung ugaling adunay mga kausaban sa actual nga paggamit sa mga propiedad. Kini magpasabot nga kung ang maong propiedad na rehistro nga residential apan gigamit alang sa mga komersyo, gikinahanglan nga ang tag-iya sa maong propiedad mubayad sa buhis nga alang sa komersyo. Sumala pa ni Assistant City Assessor Lisel Gonzaga nga base sa resulta sa ilang gipahigayon nga tax mapping gikan sa bulan sa Enero hangtod sa Hunyo ning tuiga, ilang nasuta nga adunay 686 ka mga real property unit nga nahimutang isip residential apan gigamit na karon alang sa komersyo. Kini tungod kay mas dako ang bayranan sa propiedad kung kini nakalista isip commercial space. Kay ang tax mapping is value the physical value siya na side, sa actual na side, like for example na ang residential to commercial siya. So pag general revision, ito siya na. But naay mga tao karon nga moingon sa inyo na ay increase among tax, ang assessor din nga nung sila na wala nagpahibalo increase among tax. Nga naman, it's because of nakahibalo kaya higaan sila. It's because na ilang property like ang balay, gihimo nga tindahan. Of course, ma-commercial man siya from 2% to 20% o 10%. So, taas yun ang iyahan. Ang lahat ng residential, 2% and 10% is commercial. Nasuta usab sa tax mapping team nga 54 ka mga real property unit ang nasayran nga nagdugang og pipila ka floor sa ilang edipisyo. Siya midugang nga ang kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo gikatakdang mokita ngadto sa 1.2 milyones pesos gikan sa 831 ka mga real property unit nga na tax map sa 24 ka miyembro sa maong team. Ang naasoy mga propiedad miagi og assessment og nasayran nga mokantidad sa dili mo menos 3.341 bilyones pesos. Sa laing bahin si City Assessor Eustaquio Cesa, mipasabot nga ang katapusang general revision sa real property tax rates dinhi sa Sugbo gipahigayon ni adto pang 2006 apan mandato sa balaod nga ang maong general revision of tax rate sa mga real properties mamahimong ipahigayon matag 3 ka tuig. Anda mo baruguban kaninyo, Douglas Cabanya.
message of concern from Mayor Mike Rama, City Health Department, Task Force Cancer of Cebu City, and Public Information Office. Di pa matudan sa mga opisyales sa dakbayan sa Sugbo nga luwas kanon ang mga isda sa mga kamerkaduhan. Mga manindahay og isda giawhag sa Vice Mayor nga magtukod og kooperatiba diha sa Pasil Fish Market. Aniya ang mga detalye. Sinugbang anokos, nilarang og kinilaw nga isda uban ang lamian kaayo nga pasayan nga giparisan og kanong mais. Maoy gidalit nga pamahaw sa mga opisyalis sa dakbayan diha sa Pasil Fish Market kauban ang mga tigbalita. Aron ay pamatuod nga luwas kanon ang maong mga isda og seafoods nga gibaligya sa kamerkaduhan, tuyong mihapit si Mayor Mike Rama ug si Vice Mayor Edgar Labella sa maong lugar aron sawan ang gidalit nga pamahaw sa wa pa kini misuroy sa mga coastal barangays aron aninawon ang maong mga lugar. Uban ni Konsehal Hans Abella, Dave Tumulak ug ni City Administrator Attorney Jomar Poblete, girumbo gilayon sa grupo ang mga barangay sa Sawang Calero, Dulho Fatima ug Mambaling aron susihon ang mga kahimtang sa katawhan ug ang mga proyekto sa kagamhanan sa maong lugar. Asa ko itong tubig ni? Nili ang tubig. Matabo og tao. Kurman na ito eh. Dako yung ginagat. Anak kayong kayo. Gikalipay sa mga mamaligyaay og isda ang pagduaw sa mga opisyalis sa dakbayan kanila. Uban sa panghinaot nga madasig pagbalik ang mga suki nila, gumikan kay mikunhod gayod ang ilang kita human nalunod ang MV St. Thomas de Aquinas ug mikalas dulan usa ka gatos nga mga pasahero niini ug naghatag pa og oil spill nga makadaot gayod sa mga isda. Mipadayag og kabalaka niini sila Mayor Mike Rama og Labella. Sanglit mauman kini kapagitaan sa mga fish vendor aron ikabuhi ang ilang pamilya. Gani uban nila nangutang pa sa mga tigpatanto aron lang ipuhunan. Hinuon gidasig ni Labella ang mga fish vendors nga moorganisar og ka kooperatiba aron dili na sila magsalig pa ug magpakiluoy sa mga loan sharks nga kasagaran kanila midagop man gayod sa mga turko ug mga tigpatanto. Buot karon ni Labella nga abagan sila sa konseho, pinaagi sa chairperson sa Committee on Cooperatives ug matabangan sila sa pag-organisar sa ilang kooperatiba aron makakita kini og pamaagi nga makaduma sa ilang panginahanglan hilabi na sa puhunan nga dili na magsalig sa mga tigpatanto. Anda mo baro guman kaninyo, Eli Espina. Ano kibiyahan ko nimo? Gilantan siya. Wala siya kanamukhaon. Nalipog ng suka-suka. Nagpula-pula ang mga panit. Nagdugo ang iyang ilong. Ug namatay siya. Mapantay ang dengue makamatay. A message of concern from Mayor Mike Rama, City Health Department, and Public Information Office. Mga kaigsunan, partner, napatinaw sa atong kagamahanan ang COA report. Pinagi sa patawag ng press conference ni Mayor Mike Rama nga way pag-usik-usik na nagtabo sa kaban sa dakbayan. Tinuod ka na partner no, gani ato sa press conference nga gipatawag ni Mayor Michael Rama uban sa iyang mga department heads, gibarugan gyud og gipatinaw ang maong issue ug nasuta nga walay korupsyon ug pag-usik-usik ang nahitabo sud sa Cebu City Hall. Dilalim partner ang budget nga gikinahanglan sa atong drainage master plan nga 2.6 billion pesos. So nangingangha niini ang atong konseho. Ang ato lang dugay na kinatong drainage system, so busa ato gina siyang i-improve karon panginahanglan na para sulbad ang atong pagbaha nga sinati sa atong dakbayan sa Sugbo. Ug ikan dinhi sa balay lungsod sa dakbayan sa Sugbo, ako si Eli Espina. Ug sa ngalan ni Julian Villanueva, kini si Jessa Gunhuran. Sa kanunay uban mi ninyo sa pagbarong. Kaming mga Sugbuano, mga lumulupyong dakbayanon, puno sa mga hiyas nga dalaygon, katawhan nga maalagaron, kanunay kaming
kapugihan, panginabuhi among giatiman. Kay kini ang dalan sa kalampusan, mga hagit pakigbatuhukan.